Magandang araw, eto na pala yung part 2 ng Lipat Bahay Vlog, yung araw ng mismong paglipat namin. Pumunta dito yung mga in-laws ko, pati na din yung kaibigan ng anak ko para tulungan kaming maglipat. Maaga pa lang ay nagsimula na kaming magkarga ng mga gamit namin. Nagrenta lang pala kami dito ng moving truck para gamitin sa paglilipat ng mga gamit namin. Dito nga ay tulong-tulong lang kaming mag-pack at saka maglinis ng bahay. Tingnan nyo pala itong biyanan ko, nakakatuwa. Alam na niya kung paano gumamit ng tambok. Tumira pala kami sa bahay na ito ng 11 months, habang ginagawa pa yung bahay namin. Halos kapareho ito ng floor plan dun sa pinagawa naming bahay. Sinadya talaga namin na hindi muna mamili ng mga gamit sa bahay, lalong-lalo na nung malalaking mga furnitures para hindi kami mahirapang maglipat. Ito pala yung naging kwarto ng dalaga ko. Kung mapapansin niyo pala, may mga iilang gamit na maliliit pa ang natitira. Iloload kasi namin yan sa mga personal cars namin dahil yung truck ay para lang dun sa mga malalaking gamit na hindi talaga kakasya sa sasakyan namin. Ito pala yung naging kwarto ng aking bulilit. At sa gitna ng kwarto ng aking dalaga at ng aking bulilit ay ang kanilang banyo. Ang bahay pala na ito ay merong 3.5 na banyo. Ito naman pala yung master's bedroom. Yung mga kwarto sa bahay na to ay magkakasing laki lang din dun sa bahay namin. Ang pinagkaiba lang ay yung banyo kasi yung bahay namin ay merong tub at dito ay wala. Dito pala ay pinupuno lang namin yung truck para hindi naman sayang yung space na i-load na kasi namin yung mga malalaking gamit. I'm just gonna put the sign back in case all manner of people park in the bush. At ayan na nga, nandito na kami sa bago naming bahay. Ito talaga yung pinakamahirap na part sa paglilipat, yung pagta-transfer ng mga gamit. Isama na rin yung pag-organize, paglilinis at pamimili ng mga kulang sa bahay kasi sobrang sakit sa bulsa nun. Yung tipong mapapakamot ka na lang talaga sa ulo mo nang wala sa oras. Ito pala yung gamit na pinaka nahirapan silang buhatin kasi king size mattress yan at napakabigat. Buti na lang talaga at nandito din itong kaibigan ng anak ko para tulungan kami sa pagbubuhat ng mga gamit. Dito nga ay tinatapos lang nilang i-unload yung mga natitira naming mga gamit. Pagkatapos ng nakakapagod na pagbubuhat ng mga gamit, eto nga nag-stop muna kami para mag-lunch. At dahil wala kaming time para magluto, naisipan naming mag-order na lang ng pagkain. Ito nga pala ay in-order ko sa Chipotle. Sige Inday, kumain kang mabuti. Bumawi ka ng lakas kasi marami ka pang lilinisin maya-maya lang. Pagkatapos namin kumain, eto, kulitan time muna. Get him! Get him! Where is he? He escaped! Pagkatapos naming makapagpahinga at kumain ng lunch, eto, may energy na ulit kaya ang sunod namin na ginawa ay ayusin itong mattress namin. At syempre, present parate itong nagpapatagal ng mga gawaing bahay, itong aking bulilit. Kung mapapansin nyo pala ay hindi muna kami bumili ng bed frame kasi nga ang plano namin ay pag nakalipat na kami bibili nun. Dito pala ay nililinis ko lang yung ilalim ng mattress. Ang pag-aayos at paghahanda ng aming mga kama ang isa sa mga una naming ginawa para meron kaming maayos na matulugan sa unang gabi namin dito. Para hindi ako masyadong mahirapan ay uunti-untiin ko lang yung paglilinis at pag-organize ng bawat kwarto dito sa aming bahay. Sobrang nakakapagod at mahirap talaga ang maglipat. Habang inaayos ko yung mga tutulugan namin, dito naman ay nagtutulong-tulong yung aking asawa, ang aking anak at ang kanyang kaibigan sa pag-assemble nung couch namin dito sa second floor.
Pagkatapos ng nakakapagod na buong araw na paglilipat, paglilinis at pag-aayos ng mga gamit, dito ay papunta kami para isauli yung moving truck na nirentahan namin for today. Nakasunod lang ako dito sa asawa ko, siya yung nag-drive ng truck at ako naman dun sa sarili naming sasakyan. Mabilis lang palang magsauli ng moving truck. Ibabalik mo lang yung truck sa garahe nila tapos magte-take ka ng pictures ng truck at i-upload mo yon sa website nila at meron silang drop-off box para naman sa susi ng truck. Kaya 24/7 ay pwede kang mag-rent or magsauli ng moving truck nila. Diba? Napaka-convenient. After naming isauli yung truck, eto't nakabalik na kami sa bahay. Tingnan nyo naman ang gulo-gulo pa. Para pala sa aming hapunan dahil wala na kaming time magluto, ay nag-order na lang kami ng Chinese food. Dito pala ay nag-uusap lang kaming mag-asawa kung ano pa yung mga kailangang bilhin dito sa bahay. Sobrang saya ko dito kasi finally nakalipat na kami. At sobrang excited din dito sa bagong chapter ng life namin. Sa aking asawa, maraming salamat sa araw-araw na iyong pagsisikap para bigyan kami at ang mga bata ng masaya, maayos at komportabling buhay. Iyan na muna para sa video natin today. Sana nag-enjoy kayo sa panunood. Abangan niyo ulit yung mga susunod na uploads namin. Hanggang sa muli, paalam!